Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Philippines, bakit nga ba Country of the Year? Questionable nga ba to? Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat kayo sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Country of the Year tayo ngayon. So marami kasing nagtatanong sa akin, bakit daw ang Pilipinas ang Country of the Year, dapat daw ay Thailand. Nakakaloka, di ba? Pero kasi guys, ganito yon. Meron tayong 6 na pageant na big pageant. Katulad na lang ng Miss Grand, Miss Earth, Miss International, Supranational, and then Miss Universe at Miss World. Siyempre sa Miss World, wala pang score doon kasi hindi naman sila nagpa-pageant. So, 5 na lang. So, sa 5 pageant na naganap ng 2023, yes, yung Thailand, nung nakaraang taon, marami silang nakuhang corona. Nanalo sila sa Miss Aura. Nanalo sila ng Miss Tourism. Nanalo sila ng, Miss Planet. Nanalo sila ng kung ano-ano pa, di ba? Pero kasi hindi naman siya counted doon sa main major pageant na tinatawag. So yung main major pageant, doon kasi kumukuha ng scoring. So kahit nakakuha sila ng madaming corona dito sa mga minor pageant at kung ano man yung pageant na kung saan sila nakakuha ng corona, hindi siya makakounted. Pero kung tutuusin, maganda ang performance ngayong taon na to ng Thailand at hindi naman kinu-question yung performance na pinakita nila sa entablado na international pageant kung saan nakakuha sila ng corona. Kumbaga talaga deserve naman nila yon. In fairness naman sa kanila, talagang humataw sila ng bonggang-bongga sa mga minor pageant. At doon masasabi ko na in fairness ang ganda talaga ng taon ng Thailand tong 2023 para sa kanila. And then, pagdating naman dito sa mga major pageant, syempre iba-iba kasing bansa ang nanalo. Kumbaga hindi siya consistent na para sa iisang country. Sa iisang country lang, di ba? So, hindi ba katulad noong taon ng 2013, di ba? Noong 2013, nanalo ang Pilipinas sa supranational. Nanalo tayo sa Miss World. Nanalo tayo ng Miss International. So, doon pa lang talagang grabe. Puro major pageant talaga ang nakuha na corona ng Pilipinas. Plus, nag-top 5 pa tayo. Third runner-up sa Miss Universe. Kumbaga, ibang level talaga ng Philippines noon, yung mga time na yon. And then, taon-taon, meron tayo nakukuha sa Miss Universe na corona, tapos nagta-title pa tayo sa Miss Earth. Kaya hindi tayo nawawala talaga sa Country of the Year kasi sobrang panalo, tapos nagpo-first runner-up pa tayo kung saan-saan pageant. So yung Thailand, yes, 4 na corona yata sila ngayong taon na to, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Miss Intercontinental, tapos Miss Aura International, Miss Planet International, Miss Tourism International. Pero kasi hindi pa siya kasama dun sa, kumbaga, pinagbabasihan na kung saan kinukuha yung Country of the Year. So, kaya medyo naligwak doon si Thailand. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila napasama doon, ay hindi na sila naging top ngayong taon na to. Naging top naman. Nasa top 3 sila kung hindi ako nagkakamali. Kasi ang pumangalawa sa Pilipinas ay ang Colombia. In fairness naman sa Colombia, this year talaga, yung bansang Colombia, kahit wala silang nasungkit na corona sa international pageant, in fairness, isa to sa mga matinding kalaban ng Pilipinas sa international pageant. Sa lahat ng pageant, ang Colombia. Sa Miss International, sino ba ang kumabog sa Philippines? Diba? Si Colombia, at isa yan sa mga parang talagang, ay nako, medyo
nanakot dito sa competition ng Miss International. And sa Miss Grand International, talagang humataw ng todo-todo ang Miss Colombia. Sa Miss Universe, di ba, ginulat tayo ng Colombia kasi humantong sila hanggang sa top 5. Pagkatapos, sa Miss, ano pa ba? Sa Miss Earth, ayun nga lang, medyo naligwak sila doon ng bonggang-bongga na nakakapagtaka kasi di ba taon-taon pumapasok dito sa sa semifinals, nakakarating sa dulo ng competition sa Miss Earth. Pero this year, nawala sila sa eksena. And saan pa bang pageant? Sa supranational, medyo hindi rin sila humataw. But kung tutuusin, maganda pa rin ang performance talaga ng Colombia at isa to sa mga naging tinik sa Pilipinas para sa Country of the Year. So, bakit ang Philippines ang naging Country of the Year instead ang Thailand at ang Colombia? So, doon sa mga nanalo ng major crown sa iba't iba kasing bansa, si Peru sa Miss Grand, tapos sa Universe Nicaragua, tapos hindi naman sila humataw doon sa ibang pageant. Pagkatapos, sa international naman si Venezuela, hindi naman siya humataw doon sa ibang pageant. Tapos, sino pa ba? Sa Miss Earth naman, si Albania. Si Albania naman, hindi naman sila nakapasok sa semifinal sa ibang pageant. Kumbaga, parang kalat pagdating sa major pageant yung corona na nakakuha. So, wala tayong coronang nakuha mula doon sa major pageant, but nag-first runner-up naman tayo sa supranational. So, dito malaking bagay ito kasi first runner-up is the first runner-up at hindi biro yan, di ba? So, doon si Pauline Angelex ang isa sa mga nagbigay talaga ng magandang performance na inilaban natin sa international pageant mula sa Pilipinas at talagang grabe din talaga si Pauline at that time. So, siya ang isa sa mga nagbigay ng mataas na puntos sa Country of the Year, di ba? So, doon pa lang panalo na tayo. Sa Miss Grand na El Tocuyo tayo ng bonggang-bongga. So, wala tayong nakuhang score doon. Kasi nga, so, hindi siya counted. Wala tayong score. But, nakabawi naman tayo sa Miss International kung saan si Nicole Borromeo ay nag-third runner-up. So, ang ganda nito, di ba? In fairness naman kay Nicole Borromeo at humataw siya ng todo-todo. So, doon sa part na yon talagang ang ganda ng performance na ibinigay ng Pilipinas. Kasi, supranational, first runner-up, tapos plus international ay nakakuha tayo ng maganda ding performance, di ba? So, sumunod ay ang Miss Universe. Sa Miss Universe naman, nagbigay din ng magandang performance itong si Michelle D na nakapalo din ng top 10, di ba? Kung iisipin mo, wow, panalo tayo dito at sobrang ang layo ng narating natin. Hindi man tayo nakatungtong ng top 5, but panalo pa rin yung puntos kasi meron tayong mga first runner-up at saka third runner-up sa international at supranational. Plus, doon, idadagdag yung score kay Michelle D. So, medyo naangat na tayo. Ang Colombia kasi, kung iisipin mo, malaki sana yung puntos nila dito sa sa pagiging Country of the Year. Kung tutuusin sila sana to Kasi sa Miss International, first runner-up sila. Tapos sa Miss Grand, nag-second runner-up sila. Tapos pagdating sa supranational, semifinals lang sila. Kung iisipin mo, lamang na sila doon sa Miss Grand. Kaya lang, pagdating naman sa Miss Earth, humataw naman ang Pilipinas ng bonggang-bongga. So doon nakalamang si Philippines sa Miss Earth. Kasi sa Miss Earth ay nagbigay tayo ng magandang performance at nakakuha tayo ng Miss Earth Air kung saan ito ay first runner-up. Isa to sa nakadagdag talaga ng malaking puntos dito sa Pilipinas para mahatak natin ang Country of the Year. At ayon, naiwanan natin dito si Colombia kasi nag-zero dito si Colombia. So, saan tayo nakabawi? Sa supranational. Kasi sa supranational, mas malaki ang nakuha nating puntos doon sa supranational dahil tawag dito, umantong tayo doon sa kumbaga ang score na nakuha natin first runner up. Ang Colombia ay semifinals lang. So lumamang na tayo doon. Tapos nakalamang si Colombia dito sa Miss International kasi nag first runner up sila. Tayo naman ay nag third runner up. So konti lang yung lamang sa atin kung iisipin mo. But pagdating naman dito sa
Miss Universe, si Colombia, umangat pa rin siya. Pero kasi konti lang yun lamang niya kay Michelle D. Sa Miss Grand, nag-second runner-up sila, nag-zero tayo. But, dito sa Miss Earth, tumaas yung puntos natin at ito namang ang Colombia na zero. So, kung tinotal siya, konti lang naman yung lamang ng lamang natin sa Colombia, pero nanguna pa din tayo kasi humataw yung mga pambato natin na 2 beses sa first runner-up, si Miss Earth at saka si Miss Supranational. So doon pa lang, winner na tayo. And then, nag-top 10 tayo sa Miss Universe. So medyo lumamang na tayo doon konti. And then, plus pagdating pa sa pageant ng Miss International, nag-third runner-up tayo. So, umangat pa tayo ng todo-todo. So, sa Miss Grand, wala tayong nakuha, pero okay lang yon. Nabawi natin sa ibang pageant. So, supranational ang nakatulong talaga na magbigay ng malaking puntos para makuha natin yung Country of the Year. Kasi kung pumalpak doon si Pauline Amilex o kung nalagay lang siya sa fourth runner-up, lalamang ang Colombia sa atin. Pero dahil nga si Pauline Amilex ay nagtagumpay at naitungtong niya ang sarili niya sa first runner-up, so malaki ang puntos na nabigay ni Pauline Amilex dito sa pagiging power of the country of the year natin. So kaya tayo nanalong country of the year. So ikinukonsider ko na talagang humataw talaga ang bansa natin sa pagiging runners up. So wala man tayong corona na naiuwi, but panalo pa rin tayo sa mga hakot ng mga puntos pagdating dito sa pageantry. So, yon kaya tayo ang naging country of the year. So, si Thailand, yes, nakakuha siya ng maraming corona, pero hindi kasi doon kinukuha yung pagiging country of the year sa mga bansang sa mga pageant na napanalunan nila. Kaya, hindi rin sila humatak. Kasi kung titignan mo, pagdating dito sa yes, nag-top 10 nga sila, nag-ano sila, pero ang layo na ng lamang sa Philippines. Kumbaga, mas umangat pa rin ang Philippines. Kaya, ang country of the year ay Philippines at ang pangalawa naman ay Colombia. Pumangatlo naman itong si Thailand. So, kaya yon ang naging resulta kung bakit tayo country of the year. Pero kasi sa ibang pageant, katulad ng sa pageant page katulad ng Global Beauties, pero ang country of the year nila kasi hindi naman counted doon yung mga Miss Earth, yung supranational, hindi nila kina-counted doon. So, kina-counted lang nila doon si Miss Grand. So, kapag maano yung Miss Grand mo doon, maganda yung takbo ng mo, pwede kang humataw ng country of the year. Depende kasi sa mga pages. Kasi may mga pages kasi na ini-include nila yung pageant na to at hindi naman nila ini-include yung ibang pageant katulad ng Miss Earth, Supranational. Kaya parang hindi tayo nabibigyan ng magandang puntos doon. So, doon naman sa ibang page naman, so lahat naman ako consider except ang Miss Grand kasi hindi nila ina-accept na ang Miss Grand ay isa sa mga malaking pageant. Pero kasi sa totoo lang, 6 na sila kung iisipin mo kasi maganda at malaking pageant din naman ang naibibigay talaga ng puntos ng Miss Grand. Kung iisipin mo, ang Miss Grand kasi ay talagang humahataw naman sila pagdating sa mga event, pagdating sa production, and then inaabangan talaga ng lahat. Mas marami pag nanonood sa kanya kaysa sa ibang pageant. So, i-consider mo na rin siya na isa siya sa mga pang-anim, isa siya sa mga pang-anim na inaabangan ng pageant sa every year. So, yon. So, kaya kino-consider mo na rin nga, isama mo na rin ang Miss Grand. Kasi sa iba, included sa kanila yung Miss Grand. So, ganoon. Kaya tayo ang nanalong Country of the Year ngayong taon na to. So, doon sa mga nagtatanong, sana naliwanagan kayo kung bakit ang Philippines ay Country of the Year at nakuha natin yung posisyon na yon dahil sa mga kandidata natin na humataw naman talaga ng todo-todo. So, hindi tayo napag-iiwanan pagdating sa beauty pageant kasi nangunguna pa rin talaga ang bansang Pilipinas at kahit anong mangyari, ang pagiging powerhouse natin ay talagang umaariba pa rin hanggang ngayon. At
malay mo sa susunod na taon, bigla tayong manalo na naman ng mga corona. So yan yung mga aabangan natin. Kung mamimaintain ba natin ang country of the year every year, di ba? So yun, pero yung pagiging powerhouse ay mananatili na yung powerhouse kasi kung tutuusin, marami nang napatunayan ang Pilipinas pagdating sa mundo ng pageantry, major man to or non-major pageant, but talagang hataw na hataw ang Pilipinas. Nag-uwi pa rin naman tayo ng corona mula sa mga minor pageant katulad ng Miss Environment, tayo ang nanalo dyan, di ba? Tapos nag-Miss Metropolitan pa tayo. Kung tutuusin, marami pa rin naman talagang mga sa minor pageant na nag-shine like a diamond star ang Pilipinas. But syempre, dito sa major pageant, ayan yung mga inaabangan natin. Di ba? Nag-first runner-up pa nga tayo sa Charm. Di ba? So, yun. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Hindi ba ninyo questionable ba talaga to? Ako tatanungin nyo, hindi legit yan. At nakita naman natin yung galing talaga ng pambato natin. At kahit siguro magkwentahan pa tayo, lalabas pa rin lalamang pa rin ang Pilipinas pagdating sa puntos na pagiging power of the country of the year. So, yon, di ba? So, hindi siya questionable. Talagang ang Pilipinas ang country of the year sa taon na 2023. Di ba guys? Kayo guys, ano guys ang masasabi nyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Happy New Year po. So palike na lang po ang video natin ngayon. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.